At bigla ko nga naisipan na mag-harvest ng kitikiti, charot. Anak ng mosquito, itlog ng lamok. Depende sa'yo kung anong tawag mo dyan. So, itong tubig na to siguro mga sa 4 days na. So, hinahayaan ko lang sila na mag-anak dyan. At bago pa tayo magkatengge, papakain ko na sila sa isda. Siyempre, yung kailangan talaga natin ay yung kitikiti. Rich in protein kasi ito. Libre na sa pagkain. Mabilis pang lumaki yung alaga ninyo. At the same time, matutulungan ninyo na lumiit ang population ng lamok. So, ayan nga, nakita ko nga to after ng maulan na days, nakita ko tong balde na to. At positive nga, may kitikiti na din talaga yung loob. So, dahil nga dyan, may nakuha tayong konti lang. Actually, sa dami ng fishes ko, kukulangin talaga tong kitikiti na to. At syempre, alam nyo na, kung wala naman kayong alagang isda, mas mabuti na kapag tag-ulan yung mga balde ay nakataob. Iwas lamok, iwas dengue tayo. Pero dahil ako ay nag-fish at alam kong may papapuntahan ng mga anak ng mosquito na to, ay ito nga ang ginagawa ko. So yan, gustong-gusto ng mga angelfish ko, ng mga danyos ko, mga maliliit na fish, gustong-gusto talaga nila. Pinapalaki ko sila to eh. Ayan na nga. At dahil sa bitin, itong ipinakain ko sa kanila. Siyempre, yung aking ginawang BBS, Baby Brine Shrimp. Mula sa libreng pagkain hanggang sa binibiling pagkain. So, ayan nga, papakain natin yan para mabilis silang lumaki. O, kitang-kita mo, Diyos ko, mga patay gutom. Kitang-kita mo naman, gustong-gusto talaga nila. Kain ng kain yung mga fishes ko na yan. Alam mo ba, nakaka-less stress talaga kapag may mga alaga kang isda. Hit like and follow to my page. Kindly join to my group para mas matuto, mamangha at magkaroon ng maraming kaalaman about sa fishes at sama-sama tayong magustuhan ang pag-aalaga ng isda.